tsaka, ito pa, yung ibang tao kasi, magaling yan. Pagka, yung mababait na nagpo-post na about sa sarili nila, mangangailam yung iba. Alam mo yung feeling na, pag sila naman yung nag-post, hindi mo sila pinapakailaman. Diba? So, bakit? Diba? Pag nagpo-post sila ng kung ano-ano sa Facebook nila, hindi natin sila pinapakailaman. Pero yung sa sarili natin post, pinapakailaman nila. So, it means, it means na talagang deserve natin na nakikita nila tayo na talagang parang fans sila, tinitingnan nila yung mga ginagawa natin, 'di ba? Ayan, yung mga naiinggit sa atin, bigla silang magko-comment. Alam niyo sa totoo kung bakit talagang yung iba talagang pinopost ko yung nararamdaman ko. May mga iba-iba kasi yan, 'di ba? Yung iba nagpo-post na nararamdaman pero naninira na. Pero ako kasi, deep inside, pag nagpo-post ako, totoo. Totoo 'yon. Pero at least hindi ako sinungaling na tao. Totoo ako. Di ba? Kung ano yung pinopost ko, yun yung nilalaman ng puso ko. So, at least worth it na yun kaysa naman makatagpo ka ng taong pa-plastiking ka, gagaguhin ka. O, di ba? Eh di parang nakipagtaguan ka lang at nakipagplastikan ka lang din sa gusto mong tao. Unlike dun sa totoong tao na ganyan, di ba? At mas maganda na nga yung totoo kaysa yung binabackstab ka. Di ba? Ayun. Yung sa asawa ko naman is totoo talaga. Ayoko lang talagang yung hindi ako nire-replyan agad-agad. Kasi hindi mo alam yung takbo ng utak eh, 'di ba? So, kailangan mong i-post, idaan doon kasi karamihan ngayon nag-i-stick na sa social media. So, hindi mag-reply. Kapag kinol mo, hindi sasagot. So, anong gagawin ng misis, 'di ba? So, syempre, kailangan niya mag-post para malaman niya yung nararamdaman ng misis. Eh, paano pag na-stroke yung misis na walang alam yung iba, 'di ba? Nawalan na malay yung misis, 'di ba? So, kailangan din namin ilabas yung nararamdaman namin. Kasi yung iba, pag kwento namin sa iba yon, ang daming lumalabas na istorya na dagdag bawas eh. Kaya mas mainam ng pinost at least detalyado, 'di ba? Kaysa yung ikikwento sa ibang tao, may dagdag bawas pa, 'di ba? Ayun. So, natatawa lang ako kasi may nakikita din akong nagpo-post na katulad ko rin. Sinabihan pa ako na huwag ka mang-post ng ganito, ng ganyan. Pero nung after a year ago, lumagpas na ng taon, and then, nakikita ko na yung katulad ko na nagpo-post na siya. So, nararamdaman na niya yung nararamdaman ko, 'di ba? So, bago tayo magsalita sa isang tao na huwag kang mag-post ng ganito, intindihin mo ha. Kaya mo kaya sa sarili mong gawin 'yan? Pag dumating yung time na pag sumabog ka na, 'di ba? Kailangan natin keep mouth shut. Yung sarado mo muna bibig mo. Kasi ang daling magsalita, 'di ba? Pero kapag ikaw na mismo sa sarili mo, hindi mo na magawa kasi pag sumabog ka na, makakapag-post ka rin na hindi maganda. So, wag mong pagsasabihan ng isang tao kung sa sarili mo hindi mo rin kayang gawin yan, pero magagawa mo pagdating ng panahon. Tignan mo. Kaya yung mga ibang nakikita ko talaga, natatawa na lang ako, natutuwa ako, pero hindi ko na lang sila pinaprangka. Napapansin ko lang sa mga post sila,